Isa pong napakatapang na pahayag ang binitawan kamakailan nitong si Ginoong Max Keiser. Isa po siyang kilalang Bitcoin maximalist at tagapayo ng gobyerno ng El Salvador. Ayon po sa kanya, kapag si Bitcoin ay umabot sa presyo na $200,000, mahigit 500 million na tao ang magdideklara ng kanilang financial independence. Hindi lang ito basta prediction. Ito po ay isang babala para sa traditional na financial system na unti-unting nangungulubot habang patuloy na lumalakas ang mundo ng crypto. Pero paano nga ba ito mangyayari? Bakit po ganito kalaki ang epekto ng pagtaas ng presyo ni Bitcoin? At ano po ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ang nakikita po natin dito ay ang tagapayo ng gobyerno ng El Salvador at isa na rin po siyang kilalang Bitcoin maximalist na si Ginoong Max Keiser. Ngayon ay bakit po niya sinasabi na magdideklara ng kalayaan ang 500 million na katao kapag umabot sa presyong $200,000 itong si Bitcoin? Ayan, ayon po kay Ginoong Max Keiser, habang tumataas si Bitcoin ay lalong bumabagsak ang halaga at tiwala ng mga tao sa fiat money, or ito po yung pera na kontrolado ng gobyerno gaya po ng US dollar, at kung dito naman sa Pilipinas ay Philippine peso. Sa ngayon ay nasa $110,000 na ang presyo ni Bitcoin at sinasabing nagkaroon ito ng panandaliang pagbaba sa $105,000 noong July 1. Pero ayon po sa mga analyst, normal lang ito bilang bahagi ng liquidity movement bago ang susunod na pagtaas. Pero ang nakakabigla po ay kahit na $100,000 pa lamang ang presyo ni Bitcoin, nagkakagulo na sa market. Marami pong institution at investors ang nag-uunahan para makabili ng Bitcoin habang kaya pa. Dahil halos 95% ng total supply ni Bitcoin ay namina na at hawak na. Limitado na ang natitirang pwedeng bilhin dahil dito. Ngayon, isipin mo, kapag umabot po si Bitcoin sa presyong $200,000, ayon po kay Ginoong Keiser, 500 million na katao ang pipiling umiwas sa centralized financial system. At mas gugustuhin na raw nila ang Bitcoin economy na isang sistema na kilala sa pagiging decentralized, transparent at hindi kontrolado ng kahit sinong gobyerno. Ngayon ay paano naman po makakaapekto ang mga bangko at gobyerno kapag naabot ni Bitcoin ang milestone na ito? Kapag si Bitcoin ay pumalo na sa presyong $200,000, ang unang mangyayari ayon po kay Ginoong Keiser, ang una pong mangyayari ayon kay Ginoong Keiser ay matataranta ang mga central banks. Isipin mo, may mga ordinaryong tao at unti-unti nang lumilipat. Ayan, yung mga ordinaryong tao ay unti-unti na pong lumilipat sa isang sistema na hindi kayang kontrolin ng bangko at saka gobyerno. Ibig pong sabihin nito ay mas maraming tao ang hindi na maglalagay ng pera sa mga bangko. Bumababa na po ang trust or pagtitiwala sa mga traditional currency tulad ng US dollar, at mas pinipili na ang Bitcoin na hindi pinipili na po ng mga karamihan itong si Bitcoin na hindi po basta naapektuhan ng inflation o policy ng mga central banks. Kapag umabot naman si Bitcoin sa presyong $300,000, ayan, ayon po kay Ginoong Keiser, ay mawawala na raw ang value ng US dollar. Sa halip ay na-price ang Bitcoin sa fiat money. Magiging gold-based na raw ang bagong standard. Ibig sabihin ay Bitcoin will be measured in gold at hindi na sa dollar. Ngayon ay sino pa ang naniniwala sa posibilidad ng $200,000 hanggang $600,000 na posibleng maging presyo ni Bitcoin? Ayan, hindi lamang po si Ginoong Max Keiser ang may ganitong pananaw.
Maraming analyst na rin ang nagsasabi na posible po itong mangyari bago matapos ang taong 2025. Ayan, ayon po sa Standard Chartered ay abot daw si Bitcoin sa presyong $200,000 mismong sa taong ito, 2025. Nandiyan rin si Ginoong Robert Kiyosaki, ang author ng sikat na librong Rich Dad, Poor Dad, ay matagal na po siyang nagsasabing si Bitcoin ay ang future of money. Pero matindi po yung kanyang mga prediction. Hindi lamang $200,000 ang kayang abutin ni Bitcoin. Nasa milyon. Yan, $1 million yung kanyang mga prediction. Si Bitwise naman, isang malaking crypto asset manager, ay naniniwalang patuloy ang institutional inflows na papasok kay Bitcoin. At nandito na rin si Ginong Michael Van de Pope na isang kilalang crypto analyst. At siya po ay nagsasabing posibleng pumalo si Bitcoin sa $300,000 to $600,000 sa kasalukuyang cycle na ito. Maging si Ginoong Zizay ng Binance ay nagsabi noon na si Bitcoin ay may potensyal na umabot sa $500,000 hanggang $1 million. Kaya ano kaya ang ibig sabihin ng pagtaas ni Bitcoin para sa atin bilang mga Pinoy investors? Para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ay napakalaki po ng ibig sabihin nito. Una sa lahat, kung hawak mo or meron kang Bitcoin holdings ngayon habang nasa $100,000 na price range pa lamang siya, posible kang magdoble or magtriple ng iyong investment kung totoo nga ang prediction ni na Ginoong Kaiser at saka iba pang mga analyst. Pangalawa, dahil mas maraming tao na ang kumakalas sa centralized na sistema, mas magiging bukas ang mundo sa blockchain-based economy. Ibig pong sabihin ay mas marami na ang gagamit ng crypto wallets, DeFi platforms, at saka Bitcoin bilang payment option sa halip na fiat currencies gaya ng peso o dollar. Pangatlo, ito rin ay opportunity para sa financial literacy ng mga Pinoy. Sa dami ng Pinoy na OFW at mga nasa gig economy, ang decentralization na dala ni Bitcoin ay makakatulong po para magkaroon ng kontrol ang bawat isa sa kanilang sariling kayamanan. Wala nang mabagal na remittance, mataas na fees o pagkaipit sa traditional banking system. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang prediction po ni Ginoong Max Kaiser ay hindi po basta hype lamang. Isa itong babala at sa parehong panahon ay isang paanyaya. Babala para sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa traditional na sistema kahit na hindi ito tumutugon sa pangangailangan ng masa. At paanyaya para sa mga Pinoy na bukas sa pagbabago at bukas sa teknolohiya at bukas sa kalayaan. Oo, hindi pa rin po guaranteed ang presyo ni Bitcoin. Tulad ng lahat ng investment ay may risk ito. Pero kung pagbabatayan natin ay ang mga datos, sentiment ng mga investors at direksyon ng global financial system, malaki po ang posibilidad na si Bitcoin ay patuloy lamang sa kanyang pag-akyat. Hindi po ito simpleng pagtaas ng presyo. Isa itong revolusyon sa finance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.